Alright mga kapatid, magandang araw sa inyo pero meron tayong hindi magandang balita na pag-uusapan at bibigyan natin ng reaction ngayon. No? Ito, ang balitang to mula sa News 5 Everywhere. Inubos na daw mga tol ng China, no? Yung mga giant clams sa Scarborough. Ibig sabihin wala nang aabutan yung susunod na henerasyon natin, no? Wala nang mga taklobo. Ayan, no? Inubos ang taklobo mga tol. Noong 2016 pa daw hanggang 2019, sabi sa report ng PCG mga tol. Naubos na ng mga mangingisdang Chinese. Ang tanong, bakit to pinabayaan ng gobyerno? 'Di ba? 'Yun ang tanong mga tol. Anong ginawa ng gobyerno para protektahan yung inaangkin nating West Philippine Sea? Masasabi nating inaangkin natin mga tol kasi yung English claim 'di ba? Kini-claim natin 'yan 'Di ba? Kung kini-claim natin 'yan and at the same time napanalunan natin noong 2016, meron tayong pinanghahawakan, bakit hindi natin prinotektahan? 'Di ba? Maraming mga picture daw 'to, maraming mga video at namo-monitor ng PCG na yung mga mangingisdang Chinese ay inuubos, no, yung mga likas na yaman na dapat ay para sa mga Pilipino, hindi lang sa ngayon kundi para sa mga susunod pa. So yan ang ating panonoorin mga tol at bibigyan natin ng reaction video. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Wala na raw natirang mga giant clams sa Taclobo sa Scarborough Shoal matapos hakutin lahat ng mga mangingisdang Chinese. Ang masaklap, iniwan lang pala na nakatambak sa ilalim ng dagat ang mga shell nito. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Grabe oh. Sa unang tingin, aakalain mong tumpok lang ng mga bato ang mga nasa larawang ito na nakunan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng Scarborough o Calboro noong 2018 at 2019. Pero mga patay na giant clams o taklobo pala ang mga ito. Imagine 2018 to 2019 pa nila nakunan to. Ngayon lang natin nalaman, ngayon lang kasi naisa publiko mga tol. Hay, imagine mo, naubos na daw yung mga giant clams. So wala na tayong makikitang ganito sa may Scarborough, no? Siguro sa ibang lugar, meron pa sa Puerto Galera, meron tong pinoprotektahan doon yung talagang giant clam doon, pinoprotektahan. Nakikita 'yon ng mga nag-i-snorkeling doon, mga nagda-diving, pero talagang pinoprotektahan nila 'yon. Pero dito sa Scarborough, inubos na daw ng mga mangingisdang Chinese. At may picture at video ang ating PCG nung 2018 and 2019 pa. Anong ginawa ng gobyerno natin? Sa palagay ko naman siguro mga tol, no, nung nakuhanan to ng picture at video ng PCG, pinaalam agad-agad nila yan sa gobyerno o sa administrasyon. Sino ba administrasyon noong mga panahon na yon mga tol? Iniwan at tinambak lang daw ito sa dagat ng mga mangingisdang Chinese matapos hanguin. Ayon sa inilabas na special report ng National Task Force for the West Philippine Sea, 2016 pa na monitor sa Calboro ang mga mangingisdang Chinese na nangunguha ng taklobo. Makalipas ang 5 taon, nalimas daw nila lahat ng giant clams sa Calboro. After 2019, we no longer documented Chinese fishermen harvesting giant clams because there's no more remaining clams to harvest in the first place. Kasi wala na silang maido-document kasi ubos na Inubos ng Chinese mga tol, inubos ng China yung ating mga taklobo, mga giant clam. Inubos ng banyagang bansa yung yaman ng West Philippine Sea dito sa Scarborough, yung mga taklobo na yan. Sa tingin nyo ba mga giant clam lang ang hinarvest nila? Hindi lang siguro. Naubos na nila. Ayon sa Philippine Coast Guard, naipaalam na raw ito noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Pero nang tanungin kung anong naging tugon ng dating administrasyon, matipid ang sagot ng PCG. I don't know. Ano ba sagot ni Duterte? I love Xi Jinping. Di ba yung sinasabi niya? I love Xi Jinping. I need China more than anyone else. My goodness. O eto, ubos ang taklobo, ubos yung mga giant clam. West Philippine Sea. Siguro malaki naman ang West Philippine Sea, baka sa ibang lugar meron. Pero hahayaan pa ba natin na maubos pa yung ibang likas na yaman sa ibang part ng West Philippine Sea? Eto sa Scarborough lang tong report na to
Kung tutuusin, huli na para maisalba ang mga patay na taklobo pero gagamitin daw ng Pilipinas ang mga hawak nitong ebidensya para patunayang matagal nang sinisira ng China ang likas na yaman sa Kalboro. Sobrang tagal na sinisira ng China. Hindi lang yung bansa nila kasi sobrang pollution din dun sa kanila eh. Biruin mo magkaroon ka ba naman ng 3 milyon ba? 3 milyon na factory di sobrang dumi ng hangin mo nun. 'Di ba? Sobrang dumi ng katubigan mo doon. Talagang mapanira sila mga tol ng kalikasan. Eto, kitang-kita na sa mga video. Wala nga lang talaga nagawa ang PCG kasi syempre hindi naman sila kikilos ng walang utos ng pinakamataas. Kaso anong tugon ng pinakamataas ng mga panahon na yon? I don't know. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa issue pero hindi na bago ang aligasyon ng paninira nila sa mga bahura sa West Philippine Sea. Kaya ang National Security Council hinamon na ang China na ipasuri sa international experts ang Scarborough para magkaalaman na kung alin ang totoo. Ang tanong, papayag kaya China dyan? Hindi nila ilalagay sa alanganin ng sarili nila. Hindi nga sila nagpadala ng representative nung naghain tayo ng kaso sa Dahig sa Permanent Court of Arbitration. Hindi nga sila nagpadala ng representative At nung nanalo tayo sa kaso, hindi nga nila kinilala So, yung hamon natin yun, hanggang hamon na lang yun mga tol. Kasi feeling ng China, sila ang pinakamataas sa lahat. Mas mataas pa sila sa international law, sa UNCLOS, mas mataas pa sila dun. Diba lagi nga sinasabi nila undisputable? Tama ba? Undisputable? Undisputed. Meron daw silang sovereign rights dyan. Tayo daw ang walang karapatan dyan. Kaya nga wina-water cannon tayo mga tol Kaya yung nasa Sabina Shoal at saka dito sa Sandy Cay, sila rin may kagagawan nun yung mga durog na corals doon. Sila lang talaga may kagagawan nun. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Bajo de Masinloc. Bukod sa pagkasira ng likas na yaman, mainit na usapin din ngayon ang bagong regulasyon ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Simula kasi June 15, aarestuhin at ikukulong na ng China Coast Guard ang mga dayuhang mahuhuli sa inaangkin nilang bahagi ng West Philippine Sea. Sa payan, ang kapal na muka, di ba? Naninira na nga sila ng hindi nila bakuran. Etong West Philippine Sea, sinira na nga nila, hinarvest na nga nila lahat ng mga taklobo dyan. Biruin mo, aarestuhin pa daw nila yung mga papasok dyan. O diba? Kita mo kakapala ng mukha. O ano masasabi ngayon ng mga pro-China? Palakpakan sila, no? Pero ayon kay Senator Francis Tolentino, labag yan sa international law. Una na kasing pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng Beijing. Yun na lang ang pinangahawakan natin, yung labag sa international law. Pero wala naman tayong magawa. Diba? Yung pangaharang nila, pagbangga sa atin, labag naman sa international law, may nagagawa ba tayo mga tol? Puro report, puro protest, yun lang. Basta alam natin, labag sila sa international law, pero wala tayong nagagawa. At patuloy ang ginagawa ng China kasi, pati ata yung international law, wala ring magawa sa kanila Biruin mo, may batas sa dagat may UNCLOS, may international law. Pero nagagawa ng China yung gusto nilang gawin nang walang kumakastigo sa kanila mga tol. Kasi ang isang tao, mga tol, kung walang manghuhuli, walang sisita at walang magbibigay ng parusa, lalabagin niya lahat ng bawal. Lalabagin niya lahat yun. Diba? Sa simpleng batas na lang mga tol, sa isang lugar, mahigpit, bawal magtapon ng balat ng candy, makikita mo malinis. O diba? Shoutout sa mga taga Marikina, padaan ako dyan talagang malinis talaga mga tol. Diba? Pag may nanguhuli, bawal. Wala magtatapon. Pero pag hindi, pag walang naninita, kahit maglagay ka pa ng 100 signage dyan, bawal magtapon ng balat ng candy. Pero kung walang nanguhuli, walang naninita, diba? At walang napaparusaan, walang nasasampulan, makikita mo, tambak ang basura dyan. Ilog Pasig nga lang, matagal ng batas yung bawal magtapon ng basura. Tanong, nasusunod? Doon nga lang sa simpleng bawal tumawid Diba? Ang dami pa rin tumatawid O dito sa may EDSA busway, bawal dumaan dyan. Di ba ang dami pa rin nahuhuli? pag wala silang nakikitang nakabantay. Kaya minsan yung mga MMDA nagtatago talaga Kasi para malaman nila kung may bantay man o wala, susunod ka ba sa batas o hindi. Ang sinasabi naman ng mga kamote, trap daw. Hindi trap yun. Kung talagang matino ka, susunod ka sa batas Kaso
Ganito yung China mga tol eh. May international law, may UNCLOS, pero wala. Hayagan nilang nilalabag yung batas mga tol. At yun na lang ang pinangahawakan natin eh. Diba? Labag sila sa batas. Tapos sasabihin ng China, Enzo, anong gagawa nyo? Diba? Kaya kung United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS daw ang titignan, malinaw sa Article 73 nito na tanging ang bansa lang ang nakakasakop sa exclusive economic zone nito ang pwedeng manita at manghuli sa sino mang manghihimasok sa kanilang teritoryo. Kung titignan yung UNCLOS, tanging bansa lang na nakakasakop nun. Sino ba nakakasakop dyan? Di ba Pilipinas? Di ba? Kaya ba nating manghuli? Kasi meron tayong pinangahawakang batas eh. Ang tanong, meron bang puwersa? Meron bang lakas lang loob ang Pilipinas para ipatupad yan o para manghuli? Hindi, mas malakas pa loob ng China eh. Mas malakas pa loob ng China eh. Ang tanong, anong nagagawa ng UNCLOS? Diba? Anong nagagawa ng UNCLOS? Imposible namang hindi pa alam yan. Diba? Balitang-balita na sa buong mundo yan eh. Lahat nga ng mga international media, pinag-uusapan na rin yung bagong batas ng China eh. Pero mo yung China, lakas ng loob maglabas ng batas, no? Eto, may batas na, pero ang tanong, may lakas ba loob ang Pilipinas para ipatupad yan? Yun ang tanong. Si Pangulong Bongbong Marcos na una nang pinalagan ang regulasyon ng China. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. Tiniyak naman ng NSC ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Bilang paghahanda, mas dadalasan daw ng Navy at Coast Guard ang pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. Good. So wag pong mag-alala ang ating mga mangingisda. Ituloy lang po ninyo ang inyong ginagawa dahil nasa likod ninyo ang batas at ang pamahalaan ng Republika. Yan ang pangahawakan nating lahat, no? So magkakaalaman tayo nan mga kapatid after June 15 o sa mismong June 15. Kapag maraming mga mangingisda ang pinagdadampot ng China, ngayon natin magbibigay ng reaction yung sinasabi ng Pilipinas mga tol. Hindi tayo against sa government mga kapatid, sinusuportahan nga natin sila, no? Pero dito natin malalaman talaga mga kapatid at dito natin masusubukan kung gaano talaga natin pinaglalaban etong West Philippine Sea mga tol. Dito natin masusubukan yan. At dito rin natin masusubukan kung may silbi ba talaga ang international law, UNCLOS o batas-batas hangin lang yun. Po ninyo ang inyong ginagawa dahil nasa likod ninyo ang batas at ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa front. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang to? Pwede kang magbigay ng komento, anong iyong saloobin? Alright, at pwede kang magbigay ng iyong reaction sa comment section sa baba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.